Black Saturday reflection. Record voice message. Go back. Alt call button. More options button. Music. Music. Fit on with music. 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 K. Beauty. Mo. MP3 by unknown artist. 5. Ang lahat kong lihim o yaman ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o yaman ay tiyak mong nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa mga nadyan sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official. Huwebes na naman po ng gabi at sa gabing ito, atin ipagpatuloy ang ating gawain, ang ating kapanapanabik na programa, ang The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 With Pastor Jervin. Ayun, Pastor Jervin Enriquez. Bagamat hindi na naman po natin siya makakasama ng live, pero hindi niya po tayo hinayaang mauhaw at magutom sa salita ng ating Panginoon. Dahil kanya po tayong iniwanan na po ng banal na salita ng Panginoon na siya yung gabay at patnubay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay o sa ating buhay. Praise the Lord! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang mo ay kalakasan ko. Just stand by mga ka-unity at mamaya ay tayo mag-umpisa ng ating night live devotion. Bagamat po tayo ay nalilate no, sa ating i-start at marami tayong inaayos na mga bagay-bagay. At syempre ang inyong abang lingkod na ito, sa awa naman at kahabagan ng Diyos, bagamat hindi pa rin maganda ang pakaramdam, pero tuloy pa rin ang gawain natin at programa tuwing Huwebes ng gabi. Ang ating hinihintay palagi na panapanabik nating marinig ang banal na salita ng Panginoon. Tuwing Huwebes ng gabi, ang ating The Blind Unity Night Live Devotion. At ito po ay episode 49. Purihin ang Panginoon. At syempre po sa lahat ng mga kaka-tune in lang ng ating live stream, kindly like and share sa ating live
Of course, maging sa mga bagong nandiyan, kindly subscribe sa ating YouTube channel and hit the bell icon upang updated kayo sa mga content nating i-upload, syempre lalo na po sa programang ito, ang ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Pakishare po ang ating live stream na ito mga kapatid sa pananampalataya po at marami po tayong makapanood at makapakinig ng banal na salita ng ating Panginoon maya-maya lang po ng konti. Just stand by, ihanda ang mga sarili, especially yung presensya. Maging focus po tayo sa pagbibigay ng oras para sa ating Panginoon. Atin po siyang i-priority sa buhay natin ngayon po. Bago po tayo maglaan ng oras sa pagpapahinga, ay dito muna po tayo mag-tune in upang sama-sama nating pagsalusaluhan ang banal na salita ng ating Panginoon with Pastor Jervin Enriquez. At mayroon din po tayong The Blind Unity FB page para po sa kaalaman ng lahat. Hindi pa nakapag-follow, kindly follow sa ating The Blind Unity FB page. Maging sa ating page na pang-relax na po. Since di ko pa siya napalitan ng pangalan, yun pa rin ay The Blind Unity Wellness Massage Services. Do po, hindi ko pa siya napalitan. Since yung inyong abang lingkod ay medyo sobrang kabisihan po. So hindi ko pa siya naasikasong ipalit yung ating business name talaga ng registered na nating business name. So antabay lang po kayo mga ka-unity at maya-maya lang pong konti tayo mag-i-start na ng ating night live devotion. Hindi ipagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang... So, mega love shout out sa lahat ng mga nandiyan dyan, nakaka-tune in lang po, no? Thank you so much for coming in. Samahan niyo po ako mga kapatid mula sa ating pag-umpisa hanggang matapos ang ating programang ito. Just stand by at ating i-share ang ating live stream para po marami po tayong mga kapatid na makapakinig sa banal na salita ng Panginoon. Kung mayroon lamang hindi ipagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay.
Alright, I'm back mga kapatid, no po. Matagal po ako nawala kasi nag-share po ako ng ating live stream. And then, sana po ay kayo'y ganun din na po. Paki-like and share ang ating live stream na ito. Pang sama-sama nating mapakinggan ang banal na salita ng ating Panginoon na ihahatid ng ating mahal na kapatid, ang isa sa mga pastor ng Valley of Praise, Pastor Jervin Enriquez. Of course, mayroon po silang YouTube channel guys, mga kapatid. Kindly support po ang kanilang aming YouTube channel ng Valley of Praise na po. Upang marami-rami po tayong makikibahagi po doon sa Valley of Praise YouTube channel. Antabayan niyo po at ilalagay ko po sa comment section after this live stream. Upang pagbisita nyo po sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official, makikita nyo rin po sa comment section na ating ilalagay ang Valley of Praise YouTube channel. Of course, paki-follow ang kanilang The Blind Unity, sorry. Ang Valley of Praise YouTube, Facebook page. Ano ba yan? Sorry po. Valley of Praise Facebook page. Ayun po. Yan. At syempre po, may live stream ang Valley of Praise, no? Tuwing Sunday. Mayroong Sunday service po. Tuwing 9:30 to 11:30 a.m. Yun, subaybayan niyo po at sabay-sabay po tayong kakain sa banal na salita ng Panginoon. No? Hindi lang po ang ating katawang physical ang syempre ating pakakainin, kundi lalo na ang ating buhay espiritual. Upang sa mga pagsubok, sa mga trials na ating haharapin, sa mga hamon ng buhay natin, ay mayroon po tayong sandata. Mayroon po tayong sandalan na hindi natitibag. None other than ang ating Panginoon. Okay? So, handa na po kayo at tayo'y mag-uumpisa na sa ating night live devotion. Ang ating opening prayer mamaya ay pagadalhin ng ating mahal na kapatid Vincent Ryan J. Ni Pomoseno. Ayan, pasensyahan nyo na po ang inyong abang lingkod at medyo lutang, charot. Char lang. Yeah. Medyo not feeling well, no po. Pero sa biyaya at habag ng Panginoon, andito pa rin at tuloy ang ating gawain. Tuloy ang ating laban para sa ating buhay espiritual. Ano po? Kailangan po natin itong ipaglaban, hindi lang po ang ating katawang physical, kundi ang ating buhay espiritual. Kasi mahirap na kung ang ating katawang physical ay mataba, tapos ang ating espiritu ay payat. No po? Very slim. Naku po, mahirap yon. Hindi makakalakad pilay kasi hindi nakakakain. So, kulang na lang mahimatay, no po. Huwag po tayong papayag na gano'n ang mangyari sa ating spiritual na buhay. No po? Lagi po nating pakakainin o lagi po nating busugin. Balance po, ika nga. Miski sa ating katawang physical, di po ba kung walang balanse, hindi maganda ang mga nangyayari, mga maraming nararamdaman, etc. Kasi nga, abusado tayo sa mga bawal. So, ganun din po ang ating spiritual na buhay. Pag hindi po balance, dahil ginagawa ang bawal, syempre, hindi po siya magpa-function. Yun po. So, kailangan po natin ang pag-function ng ating buhay espiritual. Nandun na marami tayong trials, pero yan po ay bahagi naman ng ating pagiging matatag. Kasi hindi naman yan binigay sa atin ng Panginoon kundi natin kakayanin. Masakit, oo. Mabigat, oo, totoo. Pero lahat ng yan ay ating ibigay sa ating Panginoon. Kasi nga lahat naman yan ay kayang-kaya niya. Kung di natin kaya, siya kayang-kaya, di ba? Kaya lagi nating ibigay sa kanya ang ating mga pasanin kung tayo nabibigatan.
Huwag po tayong aalis sa Kanya. Bagkus lalo tayong sisiksik, lulukluk tayo sa Kanyang kandungan. Po. Okay, just stand by. Tayo po mag-umpisa na sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Okay, tayo po muna ay manalangin bago tayo mag-umpisa para sa ating night live devotion. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa gabing ito ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa pribilehiyong ito upang kami ay magsama-samang muli dito sa aming The Blind Unity Official YouTube channel. Sa gabing ito, sa inyo po namin ipagkatiwala ang lahat. Maraming salamat dahil iningatan mo ang bawat isa sa buong maghapon. Salamat po ng marami sa pagpapala mo na binigay mo po sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong banal na salita. At langisan mo po ang aming mga tainga, na hindi lang namin pakinggan sa tainga naming at palampasin sa kabila, bagkos ay aming isa-isip at isa-puso at isa-buhay ang aming mga natutunang aral sa iyong banal na salita na pagadalhin ng aming mahal na kapatid na si Pastor Jervin. Gamitin mo po si Pastor Jervin upang ang lahat ay matuto, mabusog at mapawi ang uhaw at maraming mababago na kaluluwa upang ikaw ay mapurihan, upang ikaw ay mabigyan ng prioridad at integridad. Tulungan mo po kami at bigyan mo po kaming pusong mapagmahal sa aming kapwa at sa aming pamilya. Tulungan mo kami, Ama, na lahat po ay makayanan namin sa pamamagitan po ng iyong gabay at patnubay. Ang mga struggle namin sa buhay, ang mga nais naming marating sa buhay, kayo po ang manguna sa aming puso at sa aming buhay. Gamitin niyo po ang bawat isa upang maging pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng pagkakataon na ibinigay mo sa buhay namin. Nawa po hindi po ito maging mabaliwala o maging sayang upang ito po nawa mabigyan namin palagi ng kabuluhan sa bawat araw ng buhay namin. Ang aming mga hinaharap na problema, pagsubok, kayo po ang mas nakakabatid kaysa sa amin. Kayo po ang mas nakakaunawa kaysa sa sarili namin. Bigyan niyo po kaming pusong mapagpatawad at turuan niyo po kami at upang magpasakop sa inyong kalooban. Kalooban niyo po nawa ang maghahari sa bawat isa sa amin, sa aming mga sarili, at hindi yung sa amin. Turuan niyo po kami na ikaw ang maging sentro sa buhay namin at sa bawat plano ng aming gagawin. Tulungan niyo po ang buong nasasakupan ng The Blind Unity, members and officers. Sa inyo po namin ipagkatiwala ang lahat. In Jesus' mighty name we trust and pray. Lalo na sa banal na salita naming maririnig. Amen. Amen at Amen. Alright, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga nandiyan dyan, ha. Huwag kayong umalis hanggat matapos ang ating programa. Alam ng Diyos ang puso nyo at at ang inyong mga prioridad sa buhay. Ayun, no? Talaga namang sama-sama tayo. Oh, late na nga tayo, no? So, magpaka-late na tayo. Okay po, so dadako na po tayo sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction.
upang makapag-umpisa na sa ating gawain. Pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.
tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa gabing ito sa kanyang pagpatnubay at paggabay sa atin. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay humihingi ng patnubay at ng iyong gabay para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi, ang aming weekly nightlife devotion. Nawa ang lahat ng mga nakikinig at nanonood nito ay iyong gabayan tungo sa iyong mga gawain at kanilang isa-puso at isa-isip ang lahat ng kanilang maririnig dito. Ito po ay pagpupugay sa iyong mga nagawa, sa iyong mga salita at sa iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, aming mahal na Panginoon. Amen. Okay, maraming salamat po sa ating kapatid na si Brother Vincent Ryan J. Nepomuceno, ang ating Secretary ng The Blind Unity, sa kanyang opening prayer. Tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin bago po ang ating banal na salita na ihahatid ng ating kapatid. Kailangan ang karangyaan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kalungkutan at kahirapan minsa'y di ko kayang paglalabanan. Kaya't ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Kung kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, basta naisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay
matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko. Okay, magandang gabi muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa buhay ng ating mga kapatid na naglaan ng or nagbigay ng awit at makalangit. At ngayon po tayo po ay dadako na sa ating espesyal na bahagi ng ating programang ito. Ang paghatid or pagbahagi ng banal na salita na pagadalhin or ihahatid ng ating mahal na kapatid ang isa sa mga pastors ng Valley of Praise. Let's all welcome Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? At salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo ay makapagbulay ng salita ng ating Panginoon. Welcome po ang lahat sa ating Night Live Devotion, The Blind Unity Officials. At napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Salamat po sa patuloy na sumusubaybay at walang sawang sumusuporta sa ating gawain. At tayo pong muli ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagbulay-bulay ng kanyang salita. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal na kapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Loobin mo po, O Diyos, na ang bawat nakikinig ay manatili, Panginoon, ang pangungusap mo sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang gabing ito sa amin, sa lahat po ng sumusubaybay. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon at natapos na naman ang ating mahal na araw na bagamat ang mahal na araw ay
pinagdiriwang ng karamihan bilang isang tradisyon at isang bagay na kung saan ay yun yung alam nila na inaakala nila na magiging paraan upang makalapit sila sa Panginoon. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isang partikular na verse na kung saan ay kinakailangan sapagkat dito po mabibigyan ng linaw ang mga bagay na kung saan ay maraming katanungan sa ating isipan. Bago po ako magpatuloy, kung meron po kayong mga suggestions at prayer requests, pwede po kayong sa comment section po at nandyan din po yung ating page, ang Valley of Praise Family, Valley of Praise Church. Welcome po kayo at every Sunday po nakalive tayo from 9:30 to 11:30 onwards. At willing po na makasama namin kayo sa pagpupuri sa Panginoon. So, bakit po napakahalaga na pag-usapan natin ang intimacy sa araw na ito? Marami po sa atin gumagawa sa kaharian ng Panginoon, nagpapagamit sa kaharian ng Panginoon. Pero merong isang bagay na nakakalimutan. Yung pong personal na pagtawag sa Panginoon. Yung ating personal na devotion sa Panginoon. Well, hindi po masama ang mga katulad po namin na mayroong ministeryo at mga sumusubaybay sa mga ganitong gawain. Hindi po masama. Pero isang bagay po ang napakahalaga sapagkat dito natin makikita at na kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa intimacy. Ano po ba yung intimacy? Yung intimacy po is yung hindi po ito yung bagay na ating ginagawa, kundi ito yung relasyon natin sa Panginoon na kung saan dito natin kinakatagpo ang ating Panginoon at hindi po ito yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin or yung mga ministry na gusto nating gawin. Hindi rin ito yung mga bagay na gusto nating gawin, kundi yung gusto ng Panginoon para sa atin. At ito pong verse ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 7 verse 21. Hayaan niyo pong basahin ko hanggang verse 21 hanggang 24. Ayan. Matthew 7:21, sabi po rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang kapangyarihan at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang tao na matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayon po, dahil naririnig niyo po ang salita ng Panginoon sa mga pagkakataon at oras na to, gusto ko po na maging handa po ang bawat sa atin, maging bukas po yung ating pandinig, lalong higit ang ating puso, isipan. Sabi po sa ating binasang teksto na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap lamang ng kalooban ng Ama na nasa langit. Okay, anyone can hear Jesus, but
not everyone build on his own words. Kaya po, mapapansin natin na kapag ka may mga problema sa ating buhay, madalas nakakalimot tayo na tayo ay may Diyos at merong isang Diyos na nakakakilala at nakababatid ng lahat ng bagay na ating pinagdadaanan. Ano to po yung ibig kong sabihin? Madali po ang maglingkod sa Panginoon. Madali po ang magkaroon ng titulo na tayo po ay may mahalagang gampanin sa loob ng isang iglesia o sa loob ng simbahan, pero hinahanap po ng Panginoon yung personal devotion natin sa Kanya. Maraming pagkakataon na kahit sa aking buhay ay dumarating na sa sobrang busy sa ministeryo, nakakalimutan ang pananalangin. Kaya po, napakahalaga po na tayo na ang bawat nakakilala sa Panginoon ay inuuna po ang personal relationship sa Panginoon bago po ang mga ministeryo ng Panginoon. Hindi po tayo nag-i-intimacy dahil meron tayong ministry. May ministry man tayo o wala, kailangan po natin ng intimacy. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po ba yung kalooban ng ating Ama? Ng ating Panginoon. Ano po ba yung kalooban niya? Ang kalooban niya po ay ang makilala natin ang Panginoon Jesucristo na siyang ay Diyos na tunay. Na siya ay isinugo ng Ama dito sa sanlibutan upang maligtas tayong mga tao. Kaya po napakabuti ng Panginoon sa ating buhay sapagkat makikita po natin ang kahabagan at biyaya ng Panginoon na kahit naman po tayo ay nakakalimot, palagi po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Ang dapat pong goal natin sa pananalangin ay lagi ang ma-encounter natin ng Panginoon. Hindi po natin goal ang makapanalangin lang. Our goal is not only to pray. Our goal is to encounter God when we pray. Our goal is not only to minister, but our goal is to encounter the presence of God when we are doing the ministry. So, gayon po Screen locked. ang disenyo ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po, napakaganda. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay kung dinidinig lang natin ang kanyang mga salita. Basahin ko po ang verse 22. Maintindihan po natin ito. Sabi dito, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsimpanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Parang ganito, Lord, hindi ba nag-Bible study kami? Hindi ba nagpagaling kami ng may sakit? Hindi ba nagpahayag kami sa iyong mga sa iyong pangalan? Pero hinahanap po ng Panginoon yung tunay na intimacy natin sa Panginoon, na hindi po ang mga ginagawa natin ang makapagbibigay kaluguran sa Panginoon, kung hindi tayo mismo po ang personal na pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Sapagkat anong silbi ng ating ministeryo? Anong silbi ng paggamit
natin sa mga kanya-kanya nating simbahan kung wala po yung personal na pakikipagniig sa Panginoon. When was the last time na ikaw lang at ang Diyos? Walang altar, walang ministry, kundi purong devotion lang. Naalala ko na hindi sinaway ng Panginoon si Maria, kundi naupo siya sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Habang si Martha naman ay busy sa mga gawain, busy sa paglilingkod at paghahanda. Hindi po masama, pero sinabi ng Panginoon na mas mabuti ang ginawa ni Maria, na nakaupo siya sa harapan ng Panginoon at nakikinig. Minsan sa kabisihan natin, nakakalimutan nating makinig. Palagi ko rin po sinasabi na hindi mo maibibigay ang isang bagay na hindi mo tinanggap. For example po, ang prayer po ay kinakailangan nating merong ma-receive tayo sa Panginoon bago po tayo tumanggap. Bago po tayo magbigay. Halimbawa po ay tumanggap muna tayo ng pagpapatawad, kaya kailangan nating magpatawad. When was the last time na ikaw lang at ang Diyos na nakikipag-usap ka sa Kanya personally? Talagang walang halong kaabalahan, walang halo na kabisihan, kung hindi gusto mo lang manatili sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po, nakikita po natin na sa maraming pagkakataon ay makikita po natin na ang paggabay sa atin ng Panginoon ay hindi na po nagwawaglit. Kailangan po na yung istorya ni Martha and Maria, makikita po natin yan sa Luke chapter 10. Ayan. Na ang story ni Martha at Maria na nagtuturo sa atin ng tensions of life. Marami tayong kaabalahan. Nitong nagdaang mahal na araw, alam ko po na marami naging busy. Kamusta naman po kaya ang intimacy? Yan. Pakitay po sa comment section, intimacy. Yan. I want intimacy with God. Intimacy in the presence of the Lord. Na tatanggap tayo ng lakas, tatanggap tayo ng biyaya, tatanggap tayo ng kanyang salita, at tayo mismo bilang mga anak ng Diyos ang magbabahagi nito. Hindi tayo magkakaroon ng burnout. A story of Martha and Maria which contrasts two types of devotion. Both Mary and Martha were devoted. Devoted po si Maria at si Martha. Si Maria ay devoted sa pakikinig, while naman si Martha ay devoted sa pagsamba, sa pakikinig. Minsan, maraming pagkakataon na nami-misalign yung pagiging Martha's devotion natin in terms of priority. Ano po yung ibig kong sabihin? Na dapat po, mas priority natin ang intimacy kesa sa ministry. Ulitin ko po, mas priority natin ang intimacy kesa sa ministry. Hindi pala porket naglilingkod, hindi na require umupo sa presence ni Lord. Amen? And this story reminds us na hindi magkalaban
ang work of God sa presence of God. Kaya nga po tanong ko po ay, when was the last time na naramdaman mo yung presensya ng Panginoon na kumikilos mismo sa buhay mo upang palakasin ka at makapagpatuloy pa? Well, kapatid, kung hindi mo na matandaan, God is talking to you right now, and God is talking to us to have an intimacy with God. Palalakasin ka po niya. Palalakasin po tayo ng Panginoon. So, meron pong pinaka-the best na part at pinaka-mainam na gagawin natin bilang mga anak ng Diyos kung hindi maupo sa presensya ng Panginoon. Minsan nakakalimutan talaga natin ito eh. Even I, in myself, admitted po ako, pero tinuturuan po tayo ng Panginoon. So, God want to be with us. Hindi na tayo pinagpapala para yung mga pagpapala ay maging hadlang para makasama siya. Yung ministry, yung paglilingkod, pagtugtog, pagkanta, pag-aawit, pagsaserve sa church, ushering, marami pa pong iba, pagpapala po yan. Pero wag po nating hayaan na yung pagpapala ang maging hadlang upang makasama natin ng ating Panginoon. Yung ating priority po, isi-shape po nito yung ating reality. Kapag hindi po natin inuna yung intimacy, pati po ang ministry damay. Dapat po lagi nauna ang intimacy. Kaya po ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Yan. Hindi po ang ministry, kundi intimacy. Yung para po bang gumagawa tayo sa Panginoon, pero at the same time, nagpapahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord sa Matthew 11:28, come unto me. Tinatawag po tayo ng Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. And I will give you rest. Kapahingahan po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. And then pag punong-puno na tayo, ng presensya ng Panginoon, pag punong-puno na tayo ng kapayapaan, maibabahagi na natin ito sa iba. Nang hindi po natin nararamdaman yung burnout, yung kapaguran, yung pagkasawa, yung pagkaumay. Kaya nga sabi ko nga po, we are working at the same time, we are resting in the Lord. Alam niyo po, ito po yung napakahalaga na gagawin natin na the presence of God is always available. Hindi ito kasing hirap na kagaya ng iniisip ng iilan. Lagi po siyang available. Lagi pong available ang presensya ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya, come. The first word na ibinigay ng Panginoon sa atin is to come. Come in the presence of God and have an intimacy. Yung po bang hindi tayo nag-aalala sa mga gagawin natin kung hindi talagang nagpapahinga lang tayo sa presensya ng Panginoon. Napakasarap po nun. Kaya nga po, minsan, may mga pagkakataon na nababurn out tayo eh. Sabi na Matthew 11:28, come unto me and I will give you rest. All you have worry and heavy laden. Yung mga nabibigatan, yung mga nahihirapan. Wait lang, tanong ko lang po May mga pagkakataon ba na nabibigatan ka pero hindi naman dapat? Yung para bang si Lord naman ang napapurihan sa ginagawa natin, pero yung joy of salvation hindi natin nararamdaman. Kapatid, kailangan mo ng intimacy. Yan. Pakisabi sa comment section, intimacy.
Are you carrying something that is meant for you to surrendering to God? So, hindi dapat pala dinadala yan, ibinibigay kay Lord. Because God cares for us. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po, ang intimacy po is yung binibigyan natin ng panahon yung sarili natin na para bang tayo ay makapag-charge, makapagpahinga sa presensya ng Panginoon. Wala tayong ibang iniisip. Kaya po, tingnan nyo po, hindi po kinorek ni Lord si Martha, sorry. Hindi po kinorek ni Lord si Martha. Kinorek lang ni Lord yung priority. Yung paglilingkod po, yung ministry, tama po yan. Maganda po yan. Pero it talks about priority na yung intimacy natin sa Panginoon ay una po sa lahat. When God is first in everything, everything will find its place. Kapag hindi natin priority si Lord, laging mabigat ang lahat ng bagay. Spend time every day with God and read the Word of God. God bless us all. I pray na kahit po busy ang lahat, kahit po na maghapon tayo na ginagamit ng Panginoon, araw-araw man, at sobrang abala natin, I pray, my prayer is uuwi pa rin tayo sa paanan ng Panginoon upang manalangin, upang isurrender lahat ng ating mga dalahin, upang humingi ng lakas at humingi ng gabay, humingi ng wisdom sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Lord, sa mga nakikinig, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord, give us the time to make an intimacy with you. Maging intentional po kami, Panginoon, sa paghanap sa iyong kalooban, sa iyong presensya. Lord, may mga bagay po kami, Panginoon, na gusto namin gawin, na alam namin, Lord, na makakabuti at magiging kalugod-lugod sa iyo. Subalit, Lord, wala kang ibang nais, kundi kami, Panginoon, ay makasama at makapiling mo. Sa tulong po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay bigyan mo ng lakas na magkaroon ng priority, Lord, sa pananalangin at pagbabasa ng salita mo upang sa gayon magkaroon kami, Panginoon, ng kagalakan spiritual. At Lord, hindi maging burden yung mga ginagawa namin para sa iyo, kundi maging blessing, Lord. And Lord, sa lahat po, Panginoon, na nakikinig, at kung mayroong mga kasakitan, I pray healing. Touch their life, Lord. Alam ko po, Panginoon, na wala imposible sa iyo. Panginoon, dinadalayan ko rin sa iyo ang aming bayan, ang aming bansa, na kung saan, Lord, ay patuloy na kumikilos ka. Alam po namin, Panginoon, na sobrang mahal ng mga bilihin, sobrang mahal, Panginoon, ng mga produktong petrolyo, ay ikaw ang gagabay at mag-aayos nito. Pagpalain, Panginoon, ang aming bansa, ang aming bayan, ang mga namumuno, Lord. Maging ang The Blind Unit officials, ang aming nightlife devotion, I pray for the strength that comes from you. Bless mo, Panginoon, ang mga namumuno dito, ang buhay ni Sister Marian, ang kanyang may bahay. Panginoon, ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanila, Lord, bless their life. I pray that you're going to bless their life more than enough. Even, Panginoon, sa mga listeners, Lord God, bless mo sila, Panginoon, financially, spiritually, physically, mentally, Lord God. And Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng kapahingahan sa iyong presensya, sa iyong banal na pangalan. Naisin po namin, Panginoon, na ikaw ay maluwalhati sa aming buhay. Lord, we honor you. We glorify you. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. See you next Thursday. Purihin po ang Panginoon.
Napakabuti po ng Panginoon at this is the time, this is the right time na magkaroon po tayo ng intimacy sa ating Panginoon. At mahanap natin, magampanan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ako po ay laging nananalangin sa mga kapatid natin, kasama po kayo na my prayer is katagpuin tayo lagi ng Panginoon, ang bawat isa. God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat. Alright, magandang gabi muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakagandang pagbabahagi ng ating mahal na kapatid, ang ating mahal na pastor, Jervin Enriquez. Napakaganda po ng mensahe na ibinahagi sa atin. Ano po? Sana po ang lahat ay ating baunin, hindi lang po ngayong gabing ito, kundi sa araw-araw ng paglalakbay natin at ating maisabuhay sa araw-araw ng ating buhay. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nandiyan, sa mga nakasubaybay sa ating ika-episode 49 ng ating Night Live Devotion. Lord willing, magkakasama-sama po tayong muli next Thursday para sa ika-episode 50. Lord willing, ngayon. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa taong ginagamit niya upang maibahagi ang kanyang banal na salita. Siyempre, wag pong mawawala ang bawat isa po sa next episode natin. Kapanapanabik, dapat manabik po tayo sa bawat episodes ng Night Live Devotion. Biruin nyo, no? Sa lahat ng mga sumusbaybay, from episode 1 hanggang aabot na tayo sa 50 episodes next Thursday. At yan po'y pinagpapasalamat ng taus-puso mula sa pamunuan ng The Blind Unity Official, sa mga partners ko ng bumubuo ng The Blind Unity, mga aking mga co-officers, sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo sa The Blind Unity, Roel Rites Colliantes, at sa ating Vice President, Brother Remark Mendoza. Siyempre sa ating Secretary, Brother Vincent Ryan J. Nepomuceno, ang nag-opening prayer. At ang ating Treasurer, Jigs Jimenez Martinez. Sa mga kasamahan ko sa Board of Directors, Brother Rolando Cantera, Sister Rachel Ganzuela, siyempre yung abang lingkod na ito, Sister Marian, at sa ating magiting na PIO, ating Public Information Officer, Brother Jesse Rositi. Sa lahat ng members ng The Blind Unity Association Official, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga taga-suporta, listeners, subscribers, followers, kami taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Lalo na po sa ating mahal na Pastor Jervin Enriquez at sa lahat ng pastors ng Valley of Praise. Especially sa ginagamit ng Panginoon po. Jesus, salamat. O Diyos, salamat.
after ng awiting ito, ay ating maririnig ang ating The Blind Unity Devotion Outro. lang ang buhay ko. Pwede po ninyong sabayan or pwede nating sabayan ang awiting ito. At lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, oh Jesus. Sabayan niyo po mga kapatid ang awit po ito. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. 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 Oh, Jesus. Okay po, kami po sa The Blind Unity ay pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Sana po makakasama po namin kayo muli sa ating next episode ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Devotion. Ang lahat kong lihim Pakinggan po natin ang ating The Blind Unity Nightlife Devotion Outro. ay tiyak mong nalalaman. See you all. Thank you so much for watching. Ito po ang inyong abang lingkod, Sister Marian, ang magsasabi sa bawat problema at pagsubok sa ating buhay. Ay hindi
Patuloy lang po tayong lumaban. Dahil ang Diyos ang ating katuwang at nagbibigay ng kapahingahan. Good night. God bless us all. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Nightlife devotion. Nightlife devotion. 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 Sa piling mong mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. devotion sa presensya Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. biyaya ng Diyos ay wakas. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang pagbuhay, the blind unity devotion Ang The Blind Unity Devotion, ng Diyos. live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, Sa magandang tagumpay, makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. sa presensya ng Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page naitaas sa pagkakaisa. upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado. Paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.
Zero watching now. 1 hour, 17 minutes, 36 seconds. Zero watching now. 2 likes. Zero watching now. Top hands button. Left work button. Number. Number 2 button. And AEV 5P. Number 3 button. Messenger practice button. Chat options button. Play again. Share button. Back camera. Mute microphone. Effect stick. 2 sticker button. Disable camera button. More tools button.